Ilang EDSA revolution na rin po naman tayo eh. Pero lahat po ito ay dahil po sa pangumurakot ng mga politiko. So sana sa pagkakataon po ito, alam ko po na ang hirap ipaglaban ang tama sa panahon ito. Pero kung hindi natin ilalaban to, hindi tayo maninintay. Magpapatuloy po ang ginagawa nila pahirap sa inyo sa taon. Sana Pilipino kayo. Ngayon po ay araw ng ating national hero rin po natin, si Andres Bonifacio, nakipaglaban po sa bayan po natin. Sana po magbigay kayo ng oras para po sa bayan natin at sa ating mga kapatid. Ano po masasabi nyo, Councilor Ryan, about po sa mga tao sa People Power Monument na nakaputi at hindi nakakalungkot po kasi hindi po natin maintindihan itong mga Pilipino ang pinaglalaban nila. Nakalagay po sa t-shirt nila, managot at managot, pero walang nakalagay BBM side. Ang nakakalungkot po kasi talagang totoo yung kasabihan, money is the root of all evil. Alam naman po natin, may kanya-kanyang interest po yan sila. Sila po nung kapanahonan ni President Duterte, sila po ay ika na dahil pinagbigyan na magbalik loob. Pero ang ginawa po nila talagang ayaw po ng katahimikan hanggang sa ang ating presidente po ay talagang unti-unti pong in-implement yung batas ng katahimikan at nawala po sila unti-unti. Ngayon lang naman po sa panahong ito na alam naman po natin dahil pera-pera na rin po kailangan po nila, ngayon po ay tumatanaw sila ng utang na loob, ginagamit po sila ng administrasyong ito, pinupunduhan po sila, nakakabalik na naman po ilang leftist na party list na naman ang nakaupo po sa atin dito. Pero dito ho, malinaw na malinaw na sila po ay binabayaran ng administrasyong ito upang kumampi po sa kanila. Imposibleng hindi nila alam na ang pulot dulo ng nakawang ito kung hindi yung ating presidente. Ang sinisigaw po nila, managot ang kurakot. Pero pag Sara Rizal po, okay lang po isigaw. Pero BBM po, bilang isang ordinaryong Pilipino, voluntary na pumunta dito, nakikisa sa inyo, ano po masasabi niyo? Bakit ayaw nila isigaw BBM design? Ano po dahilan nito? Sila po ay malinaw na bayaran na ng administrasyon ito. Sila po ay nakikinabang sa administrasyong ito at yung pakinabang po naman nila ngayon ay pinalalakas po nila ang hanay po nila, pero ang nakakalungkot o pinukonsulti nila ang kawalangyaan ng administrasyon po ito. Walang pakundangang pagnanakaw sa pera sa bayan. Tahimik sila dahil nakikinabang. Pero tandaan nyo po yan. Gagamitin lang po nila ang pera ng administrasyon ito, pero tandaan nyo po, maghihiwalay din po yan. Maghihiwalay din po yan. Ginagamit lang po nila ngayon ang pera ng bayan. Imagine po, napansin ko po habang nasa train po ako, na ang iba po umuwi na. Kasi alam na natin, 3 hours lang tinatagal ng mga realista dahil hinahakot po sila sa iba't ibang lugar. Nakakalungkot na nagpapagamit ng mga Pilipino dahil sa pera. Ano po masasabi nyo doon? Yun po talaga kung yung mga leftist na party list po niya. Yung mga magagamit. Talaga po, sila po ay sinasamantala ang ating pong mamamayan. Sa pamamagitan po ng huwad na pagmamalasakit sila, akala po din ang natao doon, sila po ang tunay. Pero nakikinabang po sila sa ninanakaw po ng administrasyon ito. Kaya tahimik po sila. Nag-resign si VP Sara sa 125 million na sinasabi nila confidential pa, hindi naman ninakaw yun. Dahil dinurog sila ni Presidente Duterte, kaya sila po ngayon ay naghihiganti. Nakakalungkot dahil sila mismo ang sumisira sa bayan. Dahil po nakikita po natin dumadami po ang mga tao. May iba po mga grupo at dito kumisigaw po dito BBM Rizal. Grupo BP Sara Rizal. Diba
destabilizer pong ginagawa nila dahil ang pangalawang Pangulo ang pinakamalataas na boto na nakuha sa kasaysayan ng politikang ito, ng eleksyon. Ano po masasabi niyo? Po, tayo po ay tinatakot ng mga ampon o mga kasampi ng ating pong presidente na bawal daw sa batas, tapos hindi po. Malinaw po yan sa 1987 Constitution na tayo po ay may karapatan at ang taong bayan ay malayang makapagsasalita ng kanilang pong pananaw at higit sa lahat bumatikos sa gobyerno na meron pong presyon, meron pong anomalya at meron pong kapabayaan. Kaya sa Constitution po natin. Paano po natin makakapagpapabelan ang hustisyang hinihingi ng taong bayan dahil rampant corruption na po, harap-harapan kinanta ni Saldico ang mga amo niya. Diba 3 taon po sila magkakasama, si Saldico, na dati ayaw nilang ipakansila ang kanilang pasto ni Saldico. Ngayon na kinanta sila ni Saldico dahil ginawa scapegoat ang Saldico, ngayon nagagalit sila halos sa lahat ng mga air asset. Bakit si Martin Romualdez, kung nagtatanong lang po ako na isang ordinaryo, bakit yung kay Martin Romualdez, mga air assets niya, ayaw ipapraise? Bakit kinsabi ko lang, magkasama sila yan sa Kongreso, sa 19th Congress. Maliwanag po yun sa taong bayan. Pakisagot po. Malinaw po ang ating pong administrasyon ito, ang ating presidente, wala pong kakayanan na mamuno sa bayan po natin. At sinabi nga po, simple lang sinabi naman ng ating niya na buong puso, buong taon, buong panahon, sumusuporta sa kanya, hindi na po na nag-iis ng ating niya. Sinabi na wala sa tamang pag-iisip ng kanyang kapatid dahil ito ay nalulunod sa lugar. So pag ito po ay under the influence of love, wala ka na pong maiisip na tama. So ang pinaka-problema po talaga ng bayan natin ito, ang ating pong presidente. Kaya lang, ang dami pong nakikinabang na tao sa paligid niya ay sinasamantala po at wala na pong pinagkaiba yan eh. Hindi na po siya nagpapatakbo, ay nagpapatakbo po ang nasa paligid niya. Kaya yung nasa paligid niya po, malaking sa power at ginagawa lahat para manatili sila sa power. Yun po ang katotohanan. Ganito na lang po, Tatay Rani. Dinidecline po niya ang panawagan ng taong bayan ng pa-hair follicle siya. Okay, given na po yun. Alam na natin gumagamit. Yet so happen, yung kapatid niya mismo, si Senator Amy, nanggaling sa kanya na ang kanyang kapatid ay lulong sa pinagbabawal na gamot. At pinunod na siya ng kanyang taong sasabi ko. Ano po gusto niyo isabihin sa taong bayan? Bakit ganito? Parang ang ANP, ang PNP, ay parang pinagtatanggol pa isang politikong magnanakaw, lulong sa droga, at ang mga vlogger ng mga kasabot dito sa gobyerno. Ay, dyan po ang katunayan na talaga hong iniiwasan niya ang katotohanan. Simple lang mo naman yan eh. Kung hindi totoo, eh di magpa-practice ka, di tapos ang usapan. Ako ino, kung talaga magpa-practice siya, negative siya, susubukan po siya. Itigil po ako sa pagrarally. Pero hanggat hindi niya ginagawa, ay talaga hong alam naman mo natin kahit sino ordinaryong tao. Ang guilty ay ang daming dahilan. Ginagawa ng kanya-kanyang daya at ganito ang paraan. Pero kung hindi ka guilty, simple lang yan, halika, samahan niyo ako, magpapractice kayo. Ganun lang po kasi. Very obvious po yung mga panawagan ng ibang grupo, mga kurakot ikulong na yan. Ano, sumisigaw ba tayo sa hangin? Bakit ayaw nilang isigaw ang BBM design? Pero pag BBSara design, okay lang isigaw nila. Destabilizer. Ngayon po, ang mga tao doon ay sumisigaw ng BBSara design. Di ba dapat, ano din ang mga polisyan? Destabilizer din yung mga ganyan? Yan po ay malinaw. Partisan po ang ginagawa po nila. May kinikilingan sila na talagang nililigaw po nila ang katotohanan. Ang nakakalungkot lang po rito, ang nahihirapan ay yung taong bayan. Ano po nais yung pagpapanating sa ating mga kababayan na ngayon ay araw na nila pagdiriwang ng pag-aalala sa ating mamayaning si Andres Bonifacio? Si Andres Bonifacio po isang matapang na
Dumanas po ng lahat ng mahirap ng lumaban siya sa mga gobyernong mapagsikil. So sana po huwag po tayong manghina. Sana po huwag tayong ikang isuko ang karapatan po natin. Kasi pag sinuko po natin to, tuloy-tuloy po ang pananamantala ng mga nakanungkulan po sa atin. Saka, Tatay Randy, di ba naayon naman sa 1987 Constitution, siguro kahit hindi ka abogado, ay naiintindihan mo ang batas, ang saligang batas. So, may mabayabang pagtitipon at nagpapahayag ang bawat isa, ang bawat taong bayan, na desperado, galit na, disappointed sa pamamalakan ng gobyerno. Ano bang gusto nyo ipasabi sa ating mga kababayan na bulag pa rin at nakikinig sa ating desisyong mga? Kanina po, pinaliwanag ko na yan, ang ating karapatan na nakasaad po sa 1987 Constitution. Ang 1987 Constitution po ay hango po yan doon sa EDSA 1, yung kapanahunan po ng diktador na tatay ng ating presidente. At base doon sa karanasan doon, nilagay po sa konstitusyon na yun yung ating pong mga basic right. Yung ating pong karapatan po natin na People's Assembly,